2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Sabay natin pong basahin sa verse 12 ng 2 Timothy chapter 1. Yung walang baril. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Bago i-close. Sabay-sabay natin basahin sa isang talata sa verse 12 ko. For the which cause I suffered these days, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against the day of God Almighty. Salamat Panginoon sa iyong mga salitaan nabasa. Salamat po Diyos sa special number. Sa lahat ng mga on-time, salamat Ama. Dalahin ko po ang iyong presensya ay kumilo sa kalagitnaan po namin Ama. At lagi mo kami linisin sa aming mga nagawang kasalanan at tuwang kami magpakababa, maging masunulit po sa inyo. At magkaroon din ng pusong mapagpatawad sa nagkamali rin po sa amin Ama. Dalahin ko po Panginoon na pagpalain mong bawat isa na makarinig po ng insight, magkaroon ng encouragement at matag ng pananampalataya. Hindi lang po sa membro ng mga Gethsemane Christian Baptist Church dito po sa San Matthew, kundi po sa gawain ng Alicia, mga member doon. At ganoon din po mga kapatid na sa Singapore, sa Hong Kong at dito po sa Norway. Nalain ko ang presensya ay kumilos ka sa kanila, Ama. Ay, man, bakit wala akong magagawa kung isang magitan ng biyaya. I pray I need thy power, Father. At nalain ko, O Diyos, na lagi mo akong ikuble. Ikaw makita sa minsan. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat mo magsiyo po. Okay. Maliwanag po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. For that which cause I also suffer these days, nevertheless I am not ashamed. Binanggit po yung ashamed. Pero bago tayo mapunta sa ating talata sa 2 Timothy, magkaroon muna tayo ng review. Ang ating pinag-aralan ng nakaraang Sunday ay meron po tayong 6 step to Christian growth. Meron tayong 6 na step. We know, 6 na alagatin, minimum na alagatin Kristiyano mapanagrangay. Anya nagigay. Okay. Pinag-aralan natin 1 to 6. Oh. Sa Hebrews 10 to 25. Ano po yung unang step niyo? Okay. Nandito po tayo sa growth. Ano yung 6 step to Christian growth? Dito po sa ating po, mga adults. Adult. 1, 2, 3, 4. Go to the Baptist Church. Go to the Christian Baptist Church. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of men. Amen. Go! Yan ang ibig sabihin ng Hebrews 10:25. 1 point sa mga adult. Sa mga adult. 0 po sa mga ito po mga young people. Ako mga ulit na ngayon. Nagsisingilin ko kayo. Pag mataano kayo ngayon. Okay. Dito po sa pangalawa. Ang sabi po ng Bible, yung letter Z ay go. Yung pong letter R, na ayon sa 1 Peter 2:2, baby desire the sincere milk. Backup verse, chapter po na book ay Acts. Chapter po ay 17:11. Search the scriptures daily. Ngayon, ano yung pangalawa na yun? Pangalawa sa 1 Peter 2:2 at ang complete book at chapter and verse. Young people, what? Read your Bible daily. Anong book? What? Acts chapter 17, verse 11. Okay. 1. Acts 17, verse 11, verse Peter 2. Dito po sa Matthew 28:9. Go ye therefore. Acts 2:41, gladly received, were baptized. Pinag-aralan natin makaraan. Ginapil tayo, naglabas na si Puatoy. Anya Jamie Katlo. Anya Jamie Katlo, adults. What? Obey Christ and be baptized. Obey Christ
and be baptized. Let them out. Para sa atin, big one. Let them okay? Okay. Number 4. Number 4. Do what? Sa Acts 1:8, unto the uttermost part of the earth, woman witness for Christ. They go for witnessing. They went for witnessing, I should say. Sa Acts 4:28-29. Tanong, unto the uttermost part of the earth. What book? Chapter and verse. 1. Young people. 2. 3. Young people. Sorry. 4. Hindi, yung mga iba. 5. Yung 5 na. Hindi ka pwede magkulit, tapos ka na. Di ba basta? Di pa? O, dapat tinas mo ang kamay mo. Tinas mo ang kamay, hindi. Sige. Okay, huwag ka rin tayo ng root. Okay. Kasi, parehas. Same score. Sa number 5, Philippians 4:6, Matthew 7:7. Everything by prayer, as in it shall be given. Sa number 5 points, 6 steps to Christian's growth. Ano po yung kung dapat natin gawin? Everything by prayer. Adults, 1. Sandali. Tapos ka na kapatid. Yung iba naman. 1. Sige. Okay, parehas. Thank God. Thank God. Okay. Ilang score na? 3-2. Thank God. Everything by prayer. Number 6. Sa Malakay 3:10, bring into the storehouse, or bring into all the tithes into the storehouse. 1 Corinthians 16:2, the first day of the week, let every one of you lay aside. So, pang-anim na puntos. What backup verse? Sa Malakay 3:10. What backup verse? Sa Malakay 3:10. Go, young people. 1. 2. Young people. 3. 4. Young people. 5. Chapter 3. What chapter and verse? 16 verse 2. What book and what chapter sana? Yung first Corinthians. Pero what verse? Sa verse 2. 4:3. For the last. The last. Yung 6 na puntos na yon, nakuha ko lang ng 6 word. Ano yung 6 word na yon? Adult. What? Adult. 2. Adult. 3. 4. Adult. Yung 6 na steps, nakuha ng 1 word. 5. Out. Out. Okay. Sa mga young people, 1. 2. Young people. Hindi pwede sa'yo. Tapos ka na. 3. 4. 5. Out na. For the last. For the last. Yeah, adult. 1. 2. 3. Grow. Kung pagayo mo, kasi ano, doon nakabak tiyang people. Singire, kasi nag-singire tiyang people. 100. 10, 20, 30, 40, 50. Pa. 60, 70. Yan, sakto sila. Ano kayo isa? 20. Yung late, 20. Okay lang. Gusto ka sa sandal kapatid. Kasi natalo sila eh. Pag matalo kayo pa sa susunod, 200 na. Wala na pong rematch. Panalo na ang mga adult. Kasi hindi ako makikinig sana. Wala. Itong growth. 6 steps to Christian growth. Go, Baptist Church. Read, obey, witness, thanks, and honor. Okay, dito po tayo sa ating puntos.
sa ating text. The assurance of salvation. The title of this message, 2 Timothy chapter 1, verse 1. 2 Timothy chapter 1, verse 1. Ano ba nakalagay sa 2 Timothy, ang saay po ng banal na kasulatan, chapter 1, verse 12. Kita nyo lagi tayo nagdi-discuss sa Bible. Ay, hello. Bible. Pagdating sa assurance, hindi nyo alam ipaliwanag. Alam nyo, maraming mga magagaling ipaliwanag kayo. Akala mo galing sa taas ang kanilang pong mga doctrine. Maraming marunong maliwanag. Dapat matuto kayo magpaliwanag. Paano ka nagkaroon ng assurance ng kaligtasan? Assurance. Lagi natin nakikinig po yung assurance, pero hindi natin kayang ipaliwanag. Hindi naman paramihan ang nalalaman natin sa Bible. Ang mahalaga kahit isa, basta makuha mo yung panaman, ang laman ng Bible na yun, sapat na po yun. Ipaliwanag. Saka na lang, pag na-master mo po yung assurance, saka magkakaroon ng additional chapter or verse, o book, ganyan. Backup verse. Takunan na ide, maliwanag po. Unang puntos, I know whom I have believed and persuaded. Iyon po nakalagay sa Bible, For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know, literal na kuha, whom I have believed. Taamok, nanay. Dahil pinatik. Amok dahil pinatik. Di persuaded. Kahit magnikak unay nga iso. Man nakabalin, ang mga iwan, tintalik kuking para pamati. Dahil tilukan na So at adalog na English, mas pag-aralan nyo rin yung Ilocanong termino at ang Tagalog para tingnan mo kung mag-divert ng isang punto. Yung gusto nang i-divert ng English na puntos. For I know whom I have believed. Taamok dahil pinatik. Kat, mapnika unay, ngayso, man nakabaling. That He is able to keep ang mga iwan, tintalig ko kinkwana. Tintalig ko kinkwana niya, tintalig mo. Di pamati, ngayon tinamot king ka. Tama, daan tayo di pamati. True by hearing. Hindi pa tayo ligtas. Naayon sa mga. By the hearing of the Word of God. Faith cometh by hearing. By hearing of the Word of God. Naayon sa Roma 10:9. Ilan ka pa rin. Sa umakita ng pakikinig, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya dahil ng pamati, naitid ka na tayo, babayin ti parawin ti Diyos Ama. Nga naitid ka na tayo, babayin ti Ebanghelyo, nga danang iyadal. Sino din ang iyadal? Isuyo ko ng ti Biblia, the first preacher, ngayon niya sa niya ako Diyos ay si John the Baptist. Pakasarakan, iti Mark chapter 1, verse 1 to 3. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, when there is a messenger sent by God. Anya the gospel, the death, burial, restoration of Jesus Christ. Anya the death, burial, yung paka-istoryaan, panakatay, panakaikalik, panagungar ni Kristo. Dahil the gospel, kaya nagda nagikasabangan ni Baon, nga na-prophesy ito, iti daan na tulad. Ngayon suda ito, iti pinalignigan, iti barong na tulad, iti libro ni Matthew. Naglawag ba? Iso nga, I called upon the name of the Lord sa Roman 10:13, nadapil tayo dahil nga lesson, idi ka nagkasala ka, tinawagan niya ako Diyos, dahil dumawat ka ti pamakawan, Pastor Gam, awagan tayo dahil regalo niya ang mga reconciliation. Iso nga nagkaroon tayo po na, no? Nagkaroon tayo tayo? Pagmati, iti Romans 10:17, cometh by hearing. I believe, Romans 10:9. I receive, John 1:12. I repent, Acts 17:13. Iso nga, hindi sa magitan ng paggawa ng mabuti, magkaroon tayo ng kaligtasan. It is not by work in order for us to have
a complete salvation. Amen. But it is only by grace unto the Amen. Father and receiving unto our part and humble needed to be repentant. Ganun po. Kaya kung bakit assurance ng kaligtasan na tayo po ay ligtas dahil pinagkatiwala natin ang pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos sa God the Son. Ay maliwanag po yung mga kapatid. Kaya huwag tayo pong masiro o huwag natin hindi may maliwanag ang assurance ng kaligtasan. Pangalawang puntos. First John 5:13. First John 5:13. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name the Son of God. Ye may know that ye have eternal life. For the second point. First point, I know whom I am believed and persuaded. Takot dahil pinatik, kat magnikak launay, nga iso man nakabalik. Nga mga iwan, tintalikukin kwan. Iso dahil dahil. I believe it and persuaded. Pangalawang puntos, 1 John 5:13. You may know that you have eternal life. Ilocano tapong maamuan nyo na madaan kayo itibiyag ng nanayo. Takunan natin, naglawag mo ito kapatid. These things have I written. Nagiting nga mambanag, insurat ko. Madi kayo palawakot niya insurat, nakasurat na nga, banang nakasulatan. Hindi, banang nakasulatan. Unto you that believe. Bakit binanggilan? Lagi po yung believe. Believe. He that believe in the Son of God. That you may know that you have eternal life. Nga ang puyo ka dahil kayo bibiyag na nayang. That you may believe on the name. Binanggit yung on the name. On the name of the Son of God. On the name. Itinagan, di jay anak ti Diyos. Nagan lang yun pangalan. Kung para nang mananampalataya ka sa pangalan ti anak ti Diyos is enough to be saved. Paano nangyari pa so? Sandali ang maligtas dahil mayroon na kong nagtrabaho. Somebody paid for it. He suffered many days. So that's why he came. Kaya nga, ito pong mga ye may know that you have eternal life. Tapos ang panyo nga daan kayo, tibiyag-yang na yun. Kada kayo ang mamati, tinagan ti Diyos. Puna na ito verse 12. Buksan natin sa verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ti agikot ti anak, agabiyag ng danayon. No ni Kristo, adakon ka ti biyag. Kuna naman. No adakon ka di anak, adakon ka ti biyag. No wangkin ka di anak, oray sa kapulo relihiyo mo, ang kapay kailangan ang baling na anak. Tayo importante, adakin ka ni Kristo. Hanggang mabaling ang madan, king ka ni Kristo. Hanggat hindi ka muna magsisi. Ano pagsisiyan mo? Yung kasalanan na nagbasulan tayo. Sa dinot, dumawata pang nakawan. Dahil nakabasulan. Sino po yung nakabasulan? Dahil Diyos, Ama. Kahit awatong dahil reconciliation, di kayo panagkasundo. Tani Kristo, itimangtid ti panagkasundo, ti Diyos yun, ti tao panagbason. Iso nga rin na dahil ti inregalo ni Diyos Ama. Ta para burlayan niya ako Diyos. Dahil ito'y nga na, kada tayo nga, we are not deserved. Ang tayo nararapat, nga irigalwan, iti pakumpuna ka biyaya. Naglawag ka siya. Pag nakaisalakan, dapat ang buyo ti assurance of salvation. Tapos mahuman nyo, nga dahil kayo, tibiyag na ganayo. Kung na ti verse 12, iti 1 John chapter 5. Ti agikot iti anak, adakin kwa na tibiyag. Iti verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Amen. Naglawag pa. Iso nga. Kuna na to. Record. Ano yung record na yan? Naka-record ni Jai. Langit. O, di ba lang nakasulatan.
Taday ti banal nakasulatan ating basihan. Nga tinagan tayo nakarecord iti libro ti biyag. Amen. No nakarecord ti libro ti biyag, ha? Binibiyag ang dakadatan ti biyag na ganayon. Ket daytoy nga biyag na ganayon, adda iti anak. Isu nga iti iman ni Kristo, igem na di eternal life. Ket ti mamati kanya na itinagan na. Ito na di nga eternal life. Ket daytoy nga eternal life, nakarecorded ko na. Man. Ang kayo biyag. Amen. Tapos mo na. Sika kasi sigurado kayo langit, hindi pa. Pangkot na rin halos dito ah. Ang pinakasigurado. Agaramit ka pinakasaya o di present tense, ang kapinasigurado na, sigurado ka yung impyerno, nag-aramit ka pinakasaya. Oras hindi ka nakaramit na siya, iba ni patay, impyerno pala kaparati ka rin. Di ako musilbi na ipag-simsimba. Nag-aramit ka pinakasaya eh. Agar-aramit, present tense. Doing the work. Ano yung kanyang sabi dyan na doing the work of God. Ano yung the work niya ako saya. That believe on the Son of God. Hindi niya matibagana. This is the work of God that believe on the Son of God. Hindi niya matitrabaho niya ama. Amen. Hala, believe na aksyon. Believe, mamati kayo. Dahil trabaho niya ama. Dahil pagayatan niya ama. Mamati kayo diyan anak. Dahil diyan anak, ada kanya na ito biyag kagalayan. Siya sinuman nga adikot ito anak. Ada kanya na ito biyag. Amen. So I challenge you members kay kasabangan by works. Ayo kung tingin tayo. Kunate, inikan na tayo, tibiyag ng galayon. Ket dahil ito yung abiyag, dahil ito. God wants you to have an assurance of salvation. Kung lang dinggal, sa utos. No di na dinggal, kasama madaan ngayon ti right faith at ti wrong faith. Kasano yung gawa? Mamamati, hindi kinapudlo ka pang mati. Luar nga dingay. So, ang importante, matitao ang dingay. Amen. Ang gaya aging dingay. At damo yung patsin na. You are very careless to bring the gospel. Nananamati. So, we should have the attitude to bring the message of repentance in a careful manner. Diyay ngay wagas nga na respetuan ang panangdala. Diyay salita Diyos. No kung sundalo ka, tapaltog mo. Sumurod ka iti balay. Hana nakakasta. Ibaba yung pagbuka. Di yung proper. Tabalay ti mapalat eh. Yung no kabakiran, ay so nakakasta. Isda, hindi ka na. No kabakiran. Di kumay. Ti Biblia. Hamo, kuradin ti Biblia. Nakarelax ka lang. Tabaril ito eh. Ano okrad na okrad. Oras na inokrad mo, ibagag mo sa Diyos. Mas hindi ba? Ada proper na. Nalukat, kung sarado ulit. Nalukat, sarado ulit. Very careless tayo. We don't know how to handle the Holy Bible. Kahit dala mo yung pinakamatibay na armas, very careless ka sa asago, sa iyo rito, masasabog ka dahil sa ating bad testimony. Imbis kang dingin tao ka, nagbingigay. Apay, dahil po sa ating attitude to bring the message. Nasa tama ka nga, dahil mong Bible, ikaw nagbasog ka nga tao. Di tao na tama ang adagos, akala mo kung sino ka, bakit ikaw walang kasalanan? Tapos ka, you bring the message in a wrong approach. Tayo lahat nagkasama. Wala ba tayo? Saan mo bagay pa? Ayan. Nung ko naman nagbasog ka, tama, nabasog na pwesto ka, nagtakaw nila bilang. Pulis ka sama, nagsagana din eh. Dahil mo na palpun na, nagsagana. Kaya intel na ito, intelligence, civilian atay, military character, or nicho. Yan. So, very careful tayo magdala, ibibiyah. Tanong kang very careful ka magdala, ibibiyah. The power of the Holy Spirit, ang garaw dyan. Or a positive sound, ang garaw the Holy Spirit. Tipo ka na yung puso, ito na. And very careless ka, sikat nakita. The power of the Holy Spirit is not in us. Apay, hanga, bubuyugin ah. Tadi mo waste, yung pamamaraan ng tao, yun ang iyong dala. Kaya ang importante nyo, parang bit-bit yung Ebanghelyo. Tanong bit-bit yung Ebanghelyo according to God's ways. Ano niya? Okay, kaya nga. Kaya nararapat ang magkaroon, iuyaw, itika po na, ni Kristo Tupay, iuyaw daw ay. Ni John the Baptist, inuyaw damay. Tagitay apostolos, inuyaw damay. Iso nga amin nagkasaba, inuyaw da. Sino na muyaw?
Dagiti nalalayong bidaga. Dagiti at tungkol na, at servisyo na, dagiti mayama, dagiti at adal na, dagiti at tungkugaw. Ay, at dapat di marigrigit ang nagkuyaw. Managpasong ba, basta hindi niya pa ako Kristo di Cruz. Nagkuyaw di ba isang kung isa, inuyaw na di Kristo. Iso nga, nung mauyaw ka, natural na yun. Parang isigsigod mo diyayin na mangyari sa atin. Kasi, nangyari na sa atin, nauna sa atin. Kaya hindi tayo problema kung mauyaw ka. Iso nga, tagsulwin, dapat mandirigmay. Fighter in the faith. Yan. Pero kung magsusulwili ka, sikapin ka, absent church, ayaw na. Mas anong makulang mag-mature ka lang. Hearing. Awang nang hanggang sa Domingo, sa muna matatag ka, awala. Wala di Bible, kailangan timang ka. Iti espiritu na taraw, takbo manatili yung faith na manindigan. Amen. Right. Kung hindi ka kumain spiritually at lumabang ka, nagadumayo, umatras ka. Bakit? Nanayag yung uyak. Ay ayaw mo tibagin na tak. Nakaya-ayaw mo, kaasyak mo, ikaw ba'y inadal ko, kasi ba'y biyag ko, wala pa akong pera. Ayan. Ay ayaw tibagin. Describe mo amin. Tibagin. Tapos pabasulun. Ngayon na matatag ka, claim the eternal life. Naniwala ka magkaroon ng eternal, meron tayo eternal. Meron tayo with joy. Yung pangako ng Diyos, hindi tayo paubayaan. Kawawa itong mga ansay. Bakit? Impyerno ang ululay ng yan. Kaya, iti, mapag-disulwini, dapat tayo usisahin ng ating sarili. Kaya kung meron tayong pinag-aralan sa Layman's Training, physical preparation of soul winning, mental attitude of soul winning, spiritual preparation of soul winning, the procedure of soul winning in the product. Among the giants, malipay masol. Ay, dapat mo yun. Ano ba yung nakalagay doon? Hello. Amen. Dito ang tingin. Hello, dito ang tingin. Sa likod ni Sister Lourdes, dito, Mother. Sa mga yan. So nga, di kailangan tayo dito church sa ating kalagayan. Yung mga mandirigma. Sino nga yung ito? Una, obedient soldiers. Yan, diba? Hindi ka pwedeng counted to be a fighter kung hindi ka obedient soldiers. Pag hindi ka obedient soldiers, karnal sa spiritual. Yung ibig sabihin na sundalo naman. Awol na sundalo. Awol. Yung gusto niya na susunod. Pero pag obedient soldiers, lagi natatamaan kasi nasa front fighter yan, nasa front liner. Nasa front. Dapat talaga. Ang sagana ka dyan, lumapana. Ay, ganun talaga yun eh. Pati kasama mo, babarilin ka. Ay, dapat matatag ka in the faith. Sa physical, dapat ka. Isa pamuhay, yung Christian life. Dahil naniwala tayo, yung pangako ng Panginoon, hindi kita pabayaan na. Amen. Right. Kasi hindi ka naman naniwala sa akin eh. Ang ating commander ay si Jesus Christ. Our commander-in-chief. Siya po ang captain of the boat. Pero bago tayo mapunta sa digmaan, indeklara ni Jesus Christ, nanalo ka na. Amen. Bakit? Sinabi na nga, I overcome the world. Trials, tinalo niya. Ang sa atin lamang, magtiwala. Saan? Yung tumalo sa labanan problema na ating kinaharap. Amen. Kung minsan, doon tayo nadadali. Doon tayo nawawala ng preno. Doon tayo nawawala ng gana. Doon tayo nawawala ng joy. Because of our kulang sa pagtitiwala. Yan ang tinutukoy. Little faith. Meron ka Jesus Christ, meron ka little faith. Wala. Kaya kung nakantyaw itong matibay ng pananampalataya, pero they are in the wrong faith. Kasi maraming mga unsaved na ang kanilang ugali nasa Bible. Pero, ang kanilang pananampalataya kay Maria ay nandun po sila sa Bible. Pero in the wrong direction. Nasa Bible naman. Yung si Maria, dapat respect well. Tama. Pero hindi pwede itulad kay Kristo na nagpagligtas. Amen. Amen. Dito, bro.
Okay. So, assurance, it is an spiritual certainty. Spiritual certainty that you belong to God, that you possess eternal salvation. Yan ang ibig sabihin ng assurance. Spiritual certainty. Di nyo ngayon, yun na spiritual na panakasigurado, masika pag-aari ng Diyos, nga agdating katataan kay eternal salvation. Di niya agnanayon nga biyag, agdating kanta, nakasurat din, Amen. Kaya, paano mo sabihin ngayon na ang aking buhay ay hindi pa sigurado sa langit, ang aking kaluluwa? Kaya dapat alam natin na marunong tayo magpaliwanag yung assurance ng salvation. Amen. Iyon ang ating problema sa ating kinakasalukuyang panahon. Bakit? Marami pong go away o marami pong umalis dahil sa kakulangan ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, dahil po sa malaking problema na ating kinaharap. Pangatlo, kumikilos si Satan spiritually. Pang-apat, yung pong merchandise si Satan ay gumagana rin sa kanila o sa atin. Ano yung merchandise? Anong example ng merchandise? Yung mga alak, sigarilyo, yung mga bisyo na pinakain ni Satan na hindi kumpleto ang araw, hindi ako nagsigarilyo. Merchandise yun. Ano pa? Yung ugaling umiinom. Ano pa? Yung ugaling magsalita ng masama. Ano pa? Yung ugaling puro trabaho. Ano pa? Discouragement. Pag oras na nagkaroon ka ng spiritual crack, magkakaroon ka ng awol, sundal, hindi ka nadadalo sa church, hindi ka dumadalo sa panalangin, magkakaroon sa iyo po yung sinasabing spiritual crack. Dito yung nakaguyudan, ni Satan. Tawag ni Satan, bumabarat kung saan tayo mahina. Yung pagkapuyang tayo, doon tumira si Satan. Dapat kung saan tayo mahina, doon tayo lagi nanalangin sa Diyos. Amen. Kung saan tayo malakas, doon tayo magpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa atin pag tayo mahina, pinagbibigyan natin po, iyong pong humihila sa atin. Dapat matuto naman tayong lumaban. Diba? Amen. Sundalo ng Panginoon, matutong lumaban. Kung ikaw nagkaroon ka na ng assurance of salvation, pag adalig-yadal kikatihan nga, totoong salvation, na ang salvation ay kailangan may halong gawa upang makita na ikaw po ay ligtas. Sa harapan ng Diyos, hindi niya kailangan makita pa. Kita niya ang puso natin sa harapan ng Diyos. Pero sa tao, sa gawa sila tumiti, nung ikaw ay ligtas. Hindi naman na ipagkaloob sa tao, siya ang tao ang hahatol. Ipinagkaloob kay Kristo, siya ang hahatol. Amen. Maliwanag po yun eh. Kaya, paano ka nagkaroon ng assurance ng kaligtasan, Brother Samuel? Sinasabi ni Santiago na patay na pananampalataya kung walang gawa. Patay na pananampalataya, kung patay na pananampalataya, hindi ka maliligtas. Doon ipasok kayo ng kaligtasan sa mga multo. Sino sa inyong pinamulto? Multo. Alam niyo ba, finish ng multo, Sister Rhea. Minumulto ka, Sister Rhea? Kasalanan. Pag si Sister Rhea lumakas sa gabi ko, parang kultura ko gano'n. Marami na takot. Multo. Yung pa-ibsent ng multo, yung kinakatakutan natin sa gabi, na hindi naman proven sa Bible. Talaga ang real na ininyo, gabi Satan. Si Satan pwede magpakita na parang gamitin yung mamatay, magpakita sa iyo. Pwede. Yun. Pwede. Ay aswang. Aswang yun. Ikado. Itong dalawa nito, malaga mong dalawa nito sa church. Magaling takbuhin niya. Tado, may narinig lang nga uli ng itong nabigay ko, hilit kayo. Pagod na aswang kayo, nalawang bulto. Utak naman. Dito sa church, adal aliyah. Yung aliyah kung tutungan, adal. Bakit? Bakit? Ang aliyah, ni Satan tigas. Ni Satan adal, ni Satan. Tada tinubog ni Satan eh. Imana din yan, ikabutin. Sino ikabutin mo ay? Yung may hawak kay Satan. Sino yan?
Sige nga, mayroon bang may hawak kay Satan? Mayroon. Yun ang lumikha kay Satan. Sino lumikha kay Satan? Nilikha ang Diyos sa mga angeles. O si Satan, ni Lucifer. Ni Lucifer, may isang anghel ni Diyos na sikat, popular, napakagandang anghel. Tatlong anghel yun eh. Lucifer, Johnny, Gabriel. Gabriel. Pangatlo. Si binabigyan doon. Michael! Nilikha ng Diyos yan. Kaya, ibig sabihin, pag nilikha ng Diyos, hawak ng Diyos itong tatlong anghel. Isa ang nag-rebelde. Iyon po si Satan ngayon na kumihilo sa sanlibutan. Bakit ka mo matakot kay Satan? Amen? Samantalang ang Diyos, hindi mo katakutan. Alam niyo mga kapatid, mas masarap mamatay maglingkod basta kasama ko ang Diyos. Bakit? Bakit? Siya ang nagbigay ng eternal life. Siya rin po nagbigay ng Diyos sa atin. Siya rin po ang nagpoprotekta sa atin. Siya rin po ang nasusunod sa buhay natin. Anong problema? Yung gusto mo na mamuhay sa lupa, pansamantala lang sa lupa. Basta tatakot kay Satan. Assurance of salvation sa susunod. Tatanungin ko sa inyo, kapatid, ikaw ba'y assure sa langit? Yes. Anong basihan? 1 John chapter 5, verse 11. Verse 12 and verse 13. Baka verse. Ganon. Dapat matuto kayo sumagot dyan. Pero kung ang kausap mo ay unsaved, iyon ang tanong, ay bago ko sagutin niya, pwede pakinggan mo muna ako. Kasi hindi niya rin maintindihan kahit sinabi niya. Nagtatanong yan, may kasunod na tanong. Dapat, bago kayo magkahiwalay, naidin mo siya sa kaligtasan. Kahit magtanong-tanong na, di ba, I shared it to him or her, the gospel. Ganun ang technique yan. Tapos, pag mag-knock out ka sa kalaban, huwag mong gamitin yung ating pong wisdom. Gamitin mo rin ang salita ng Diyos. Pag sinabing by grace, huwag kayong lalayo yung usapang by grace. Pag sinabi, magbubukas sa inyo yung Santiago, ang Santiago po ay, sinasabing patay na pananampalataya kung walang gawa. Ang gawa doon ay kailangan para makita na ikaw ay, anak ng Diyos. Para makita na sa iyo ay anak ng Diyos sa harapan ng tao. Sa harapan ng Diyos, para purihin ang Diyos sa magitan ng paggawa ng mabuti. Bakit kailangan ng gawa? Para makita nila na nasa iyo si Jesus Christ sa mga tao. Sa harapan ko ng Diyos, para mapuri ang Diyos sa buhay na hindi natin sa magitan ng paggawa ng mabuti. Amen. Yun ang purpose yan, hindi yung para maligtas ka. Kasi kung bakit ginawa ko yung Santiago, bakit sumulat si Santiago, ay sa chapter 1 verse 1. To the 12 tribes of Israel. Sinulatan ni Santiago yung mga 12 tribes. Sino yung mga 12 tribes? Saka, yung mga kapututan ni, sino? Nagmula yung 12 tribes. Esau. Wala. Sigurado ka blessed? Iyari kita din pag-aaraw. Sigurado wala nang talaga. Siyempre si Jacob. Siya ang nagputo ng 12 tribes. Gagawin ka 12 tribes, anak ni Diyos na nawara-wara. Sinuratan ni Santiago Isuda, handa kayo sa pamuhay, di bilang pagka-Kristiyano, so kapatay na pananampalataya. Kristiyano kayo, hindi yung pinupuri ng Diyos kasi hindi kayo gumagalaw, hindi nyo nakita sa iyong gawa na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat pag-ilawin mo ang buhay mo. Umilaw ka na mayroon ng Jesus Christ. Para mapuri ang Diyos upang magkaroon din ng kaligtasan sa mga tao. Ganun yun. Kaya, ilang beses natin dinabil dati dito yan assurance of salvation. Sana matuto kayo. Ipaliwanag yung assurance. No, diyan katungtong mo kita ang say, hamusong batang na dyan. Ibagaw pa niya, kapsat bago tawapan dyan, mabaling na pumunta pa say. Anya di dyan si kakadikit anak niya ako. Ayun mabaling na dinggin ng 5 minutes.
mabiit lang. Yan, banata mo. Introduction na tayo. Amuray niya, kanya. When yung saan, amuray yung saan nagtagal. Banata pa agad. Unang gamit tibibiyag. Tibibiyag tayo, tirabaw, titagaan tayo, magbayag. Nung matay tayo, di kararo ka sigurado di langit. Lalas ng bata, share na natin ang gospel. Ang sabi ng Bible, lahat po tayo nagkasala. Tayo manalala. Amen. Dahil sa kasalanan natin nagawa, impyerno ang kabayaran. Pero napakabait ng Diyos, gumawa ng paraan. Isa-isa. That's right. He died at Calvary para bayaran yung nagawa natin kasalanan. Kaya kung kaning awatin ni Jesus Christ. Yes, mag-pray na tayo. Ganyan. Bahala kasi tayo po, mga anak ng Diyos, we are just caretaker. We just bring the message to the person. At ang magbubukas yung puso niya ay the Holy Spirit. Ang nag-lead sa kanya ay ang Diyos Ama. Napiliin niyang maligtas na yun po ang panalangin natin sa tao. Procedure of healing. Don't pray long. Ngayon, yung nanay, tatay nito, huwag mo silang pabayaan. Asa, bro. Amen. Hindi wala na. Ano ba? Bakit? Mahabang panalangin. Short prayer. Yung panalangin nila. Amen. Kasi na-experience ko na yan. Amen. Masama yun. Wala na. Ay, nagpo na. Ha? Kaya assurance of salvation, dapat tayong malaman at nalaman natin. Matuto pa yung magpaliwanag sa iba. Yung mga kapatid ang dinakaintindi ng assurance. Anong ibig sabihin ng assurance? Spiritual certainty. Yung panakasigurado, nakalista, nakarecord. It is written. It was already recorded that you have eternal life. Kaya dapat ka lumamati ka yan. Nanamot niya ako Diyos. Have faith in God. Manampalataya. He that believeth on me, hath everlasting life. Tibiyag at tayo tiyan, kaya tiyan. Ikot ka kanya na. Ang liwanag na ito. Amen? Amen. Young people, Amen. for God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalain ko rin o Diyos na nawa ipagkaloob sa kanila ang pagkaunawa ng assurance ng kaligtasan. Dahil maraming nangangaral sa inyo, hindi mula sa inyo, kundi ang higit na kanilang pinapangaral ng kanilang sekta. Hindi po ang kaligtasan ng kaluluwa, ito ay dapat ipangaral, Ama, na yun po pinapangaral ng mga apostoles na kailangan po nila ang tagapagligtas na kay Yesu Cristo. Na siya lang po ang paraan upang makarating sila sa langit at maging sarado ang impyerno sa bawat tumagka kay Cristo. Oh, great God, salamat sa kaligtasan na biyaya lamang na ipinagkaloob mo sa bawat isa na hindi kami nararapat. Pero kapag bahal ka na Diyos, kaya pinagkaloob sa amin ang biyaya. Oh, thank God sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Ito ang in-enjoy sa lupa na malaya kami o Diyos na iparating ang Ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa biyaya mo, O Ama, ay nasa iyong anak na si Cristo. I pray, bigyan mo kami ng mga pananampalataya at magkaroon ng Diyos ng kagalangan na iparating din ang Ebanghelyo sa mga taong mahal namin sa buhay. Physically, at ganoon din po sa mga kapitbahay, ang mga tao sa labas na hindi pa nakakilala ng Kristo. Bigyan mo kami ng katapangan, spiritually, Father, at pagpakababa, at maging masunurin sa inyo sa lahat ng panahon sa buhay na ating Lord. Hinirap sa inyo. Dalayan pagbuhayin mo kami spiritually, thank you, Father, sa Son, Jesus Christ, I pray. Amen! God bless.